dito ha. Oh, private meeting. Tingnan natin kung i-deny o hindi. Nagkaroon sila ng private meeting with Grijaldo. Man, na bakit siya kailangang ipatawag in private? Si Grijaldo po. And mahaba yung sinabi pa ko na Manabante. Una-una talagang there was a incident na talagang pinatawag namin siya. Pero not on our own volition. Because it was Colonel Garma sa what I'm saying sa mga interview sa akin that Ayan. Inamin niya ipinatawag. Hindi, ang resource person, hindi nyo dapat kinakausap. Hindi nyo dapat, lalong-lalo na walang abogadong kasama. Okay? So, hindi nyo basta pinapatawag yan. Mali po yun. Yun po ang kina-question ng tao. Bakit nyo pinapatawag? Yan sinasabi ko sa inyo Usapin si Colonel Grijaldo. Kasi si Colonel Grijaldo, according to Colonel Garma, is a friend of her. So, sabi namin, tama-tama, andun si Colonel Grijaldo. So, tawagin na natin. So, it was at the back of the Quadcom. So, nang kinausap namin siya, sabi ko nga kay Chairman Abante, kausapin natin kasi nga kaibigan daw, siya makakapag-confirm ng mga affidavit na ginawa niya doon sa supplemental. Papalusot ka pa. Nandiyan na kakausapin nyo pa. Pwede nyo namang tanungin na may nakaharap na camera na naka-under oath. Bakit nyo pa kailangang i-confirm kung ano-ano? 'Di ba? Hindi nyo na dapat kinausap pa. So, what we did was, yung lawyer, sinabi namin na pumunta para in the spirit of transparency. Kasi mahirap naman na kami lang. Kasi we always see to it na dapat talagang merong kasama. As a matter of fact, yun din na sinabi ko sa media that prior to the Quadcom hearing, nagkausap kami ni Colonel Garma. And I asked the permission of the chairman to be with me. And he accompanied me para at least... Ito po ang issue dito kasi baka hindi pa alam nung iba, no? Ito si Colonel Grijaldo ay sinabihan na meron talagang death squad. Okay? So sa madaling salita, gusto nila na idiin ito si Colonel Grijaldo si PRRD. Ang problema, ito si Colonel Grijaldo umalma at umamin sa Senado kahapon. Ngayon, ididemanda sila ni PRRD. Ayan. Kasi dinidiktahan. Hindi mo pwedeng diktahan yung mga witnesses o yung mga resource persons nyo. Hindi mo na kailangan kausapin ang haba-haba ng hearing. Pwede nyong tanungin nang marami ang nakaharap na mayroong camera. Bakit kailangang i-private meeting ninyo? Di booking kayo. Huli kayo. Transparent talaga yung usapan. Unfortunately, yung sinasabi niyang coercion and harassment, it never happened. Talagang wala namang coercion na nangyari. And ako, natatandaan ko kasi merong isang tao na naandun sa loob pa Aside from the two witnesses at the two lawyers ni Garma, si chairman, saka ako, and then somebody, kilala ko sa mukha, hindi ko lang matandaan kung sino na staff yon. So, we were discussing yung I think it was number 17 na sinabi ko, ito, sabi ni Garma, makukonfirm mo daw yung sa reward system. Naku, wala po kaming alam dyan. Wala po akong alam dyan. So, pinoint ko pa iba, yung 1999. Tama yung sinasabi niya. Ito pa. Gustong ipa-confirm. Kaya nga ididikit sa death squad Ipa-confirm yung reward system. Ibig sabihin, pagka meron kang nadali, meron kang napatay, o kung ano man, meron kang reward. Na i-deny ni PRR, di-deny yan. Wala yan. So, gustong ipa-confirm na itong dalawang napakatinong mga walang kasong mga congressman. Para idikit kay PRRD. Ang galing, no? Pero yung kinuers namin siya at hinaras namin siya, kasi ang coercion talagang gagamitan mo ng threat gagamitan mo siya ng force Pwedeng hindi. Sa kapangyarihan nyo ngayon, pwede mong, gaya na sabi niya, di ba?
Tinanong siya ni Abante, ilang taon ka na lang. Iyon ay matindi. Pwede kitang ipapromote pa. Pwede ka pang maging general. Or, pwede kang halungkatan ng kaso. Mamaya ipapakita natin ha. Meron silang kasong hahalungkatin dito. Kung ginamitan natin siya ng force during that time, di ba? There was still a lot of time for him to react. Unfortunately, hindi niya yung ginawa. At the same time, we cannot do that. Alam mo, it's so unethical for the two of us not telling, yung sa mga chairman like si Ace, si Chairman Acop, saka si Congressman Paduano about do sa isyong yon. Kung pipilitin namin siyang magsalita, and it will be against sa ating procedure na to bet first yung mga magsasalita para at least sigurado tayo. So yun yung tunay na nangyari. But of course, meron din ako sinasabi. Yun ang tunay na nangyari. Sabi mo, kwento mo yan eh. Okay? Meron siyang ibang kwento. Pero the fact remains, kinausap nyo in private. Yun ang hindi nyo madidinay. Sa katunayan, ipinahiya pa nga ni Karen Davila ito si Abante kanina. Iyon ang idiniin eh. O, di ba? Idiniin. Bakit nyo kinausap? Hindi po pwede yan. Na issue na yung reason kung bakit niya ginawa yon. Well, yun yung aking analysis din sa pangyayari. Bakit nila ginagawa to against us? Well, unang-una, demolition yun. Pangalawa, bakit nila ginagawa to sa amin? Baka kasi yan ang totoo. Congressman na merong speaker na Martin. Baka naman kasi yan ang totoo. Tapos sabi ni Dan Fernandez, ito'y demolition job. Nye? Sila pa ang demolition job? Wala kayong galawang investigasyon. Puro sa Duterte. Kay Pastor Kibuloy, kay BP Sara, kay PRRD. And now, here you are. Of all people, talking about demolition job. Look who's talking. Hindi po sa pinagbibintangan ko kayo. Pero yung senaryong nangyayari ngayon, puro Duterte eh. Let's talk about confidential funds. Gusto nyong buksan yung kay kay BP Sara. Si Marcos, may confidential funds. Kung bubuksan nyo yung kay BP Sara, kaya nyo rin bang buksan at imbestigahan yung kay Marcos? A real talk tayo. Ano kaya ang ginawa sa inyo ni Martin? Kung pinatawag nyo rin si BBM, kung binuksan ninyo at iniimbestigahan din nyo at sinabi nyong iimbestigahan nyo si Marcos, real talk lang po, ano kaya ang gagawin sa inyo ni Martin? Hindi na nga tayo umabot doon eh. Ang tanong, kaya nyo bang gawin yon? In the spirit of fairness and equality, gusto nyo bulat-latin, ipaliwanag ni BP Sara yung confidential funds. Yung kay Marcos ba kaya nyong ipaliwanag? Or even, mag-try man lang kayong imbestigahan ang confidential funds ni BBM, ni Marcos Jr. Kaya nyo? The next performance will start momentarily.